Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay produkto ng aking pagninilay tungkol sa kahalagahan ng how to tame the tongue. At ito ay mula sa aklat ni Santiago, chapter 1, verses 26 to 27. Kung inaakala ninuman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay hinggil sa sulat ni Santiago. Araw-araw, ang tao ay gumagamit ng dila sa komunikasyon upang magkaroon ng ugnayan sa isa't isa at sa pag-asenso ng tao. Sabi nga ni Santiago, upang umunlad ang ating pananampalataya at kailangan natin ng kabutihan at kabanalan. Kailangan nating paamuin ang dila. Ang pagpapaamo sa dila ay isang pang-araw-araw na daily exercise ng pananahimik bilang isang panalangin. Pero meron akong gustong ibahagi sa inyo. Meron akong 5 pamamaraan upang mapaamo ang dila. Una, maglaan ng sarili, ng ating puso, ng isip at dila sa Diyos araw-araw. So napakahalaga ng dila. Ikalawa, humingi ng gabay sa Panginoon na magkaroon ng kamalayan at maging malay sa pagsasalita. Ibig sabihin nito, magkaroon tayo ng bago lumabas sa bibig natin ang salita ay pinagninilayan natin at nagkakaroon ng consciousness and awareness. Ikatatlo, ang pagsuko sa karanasan na masyadong mareklamo. Kailangan natin dito ay palaging positive, palaging ikabubuti ng iba. At ikaapat, paghingi ng tawad sa hindi natin magagandang salita at ugali. So ito ay nangangailangan ng reconciliation, confession ng ating mga sarili
na meron tayong nagawa o nasabing hindi magandang salita sa iba. At ikalima, sanayin ang sarili sa pagsasalita ng ikabubuti ng iba. Nakatutulong para sa iba at sa kapakanan at kagandahan ng iba. So itong limang ito ay napakagandang balik-balikan. At ang pangangailangan dito ay isang pananahimik na pamamaraan ng panalangin. Kaya ang isang panalangin ay napaka halaga kung tayo ay natututong paamuin ang dila. Ang dila natin ang minsan ay mas talamak pa, mas sa nakakasakit at nakakasira ng iba. Pero ito din ay isang daan upang paamuin natin ang dila at tayo ay makinig sa sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya ang napakaganda nitong paliwanag at imbitasyon ni Santiago na sa pang-araw-araw natin bilang mga tao ay napakahalaga ang pananahimik at pagpapaamo ng dila. Ito ay isang practice ng espiritualidad na kung saan ang pinapahalagahan natin ay pananahimik at pakikinig sa mensahe ng Diyos. So, ito po muna ang aking ibabahagi. Maraming salamat po and sana ay patuloy tayong magkaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Muling salamat at God bless po sa ating lahat.